Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep. But they laughed at him after he put them all out. He took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and told her, Talitha cum, which means, little girl, I say to you, get up. Immediately, the girl stood up and walked around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. What a wonderful story. At gusto ko pong isipin natin dito mga kapatid, it's not about the story of a dying little girl. It's the story of the father. And that is Jairus. Ito pong si Jairus mga kapatid ko ay makikilala natin sapagkat malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos that he was a very respected person. Bakit po? Because he was a leader. Anong klaseng leader siya? Ang sabi ng salita ng Diyos, he was a synagogue. Okay? He was a synagogue ruler. Pagka sinabi po mga kapatid na synagogue ruler, okay? Sa verse 22, kita po natin, when one of the synagogue rulers, okay? Pagka sinabi pong synagogue ruler ka, ang trabaho po niyan mga kapatid ko, siya po ang pinaka-elder na ang trabaho po niya, siya po yung nag-schedule ng mga tatayo doon sa sinagoga. Pagka sinabing synagogue, ito po ay parang templo. Okay, templo po yan na kung saan ang mga rabbi dyan nagtuturo. Okay, at dyan nakikinig, pumupunta ang mga tao. At sa mga sinagoga, ang Panginoon, minsan dyan nagtuturo rin siya. Okay? At ang trabaho ng isang synagogue ruler, nung nandun po ako sa Israel, ang ganda po ng upuan ng synagogue ruler, nandun po siya sa medyo mataas na lugar, sa harapan, at siya po ay nandun sa sulok. At ang trabaho po niya, para po siyang presider, at siya rin po nag-schedule ng lahat ng mga nagtuturo doon. Hindi po siya nagtuturo, hindi po siya rabbi, hindi po siya preacher, pero to become a synagogue ruler, you should be enormously wealthy and very popular, sapagkat ang maging synagogue ruler is the same as para po kayong isang city manager. Hindi po kayo mayor, kung hindi para kayong city administrative officer. Kayo po ang nagtatago ng lahat ng mga libro ng komunidad ninyo. At ang nasasakupan po ng kanyang para sa panahon natin, parokya sa Pilipinas, parokya. Kunyari, parokya ni Edgar. Ay, hindi po gano'n, no? Iba naman po yung parokya, hindi po banday sinasabi ko, yung lugar na nasasakupan niya. Okay? Ang sinasabi natin dito, yung kanyang nasasakupan. Katulad po nitong ni Jairus. Si Jairus po, ang nasasakupan po niya ay yung buong komunidad ng Capernaum. By the way, ang Capernaum po, nagstay po medyo matagal dyan si Jesus Christ. Sapagkat dyan po nakatira si Peter. Okay? So, tingnan po natin ang story. So, makikita po natin dyan na si Jairus po ay masasabi natin he's very popular, wealthy, with great power, may authority po siya sa lugar nila. At the same time, mga kapatid, ito pong taong ito ay masasabi nating po siya, no? Very religious person. Why? He was the leader of the synagogue. Very religious. Okay? So, makikita natin dito, mga kapatid, itong taong ito ay hindi basta-basta tao. And yet, bagamat siya ay mayaman, siya ay matalino, siya ay kinikilala, kahit siya ay mayroong magandang posisyon sa kanilang komunidad, itong taong ito ay mayroong malaking pangangailangan sa kanyang buhay. Why? Sapagkat hindi lamang po siya leader ng komunidad, siya po ay isang leader ng pamilya. At siya po ay dumating sa punto na ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Dito natin ngayon sasalaminin mga tatay, okay, ang ating pagiging tatay sa loob ng tahanan. This is the reason why ang pamagat ng mensahe ko, the father of the house. How can it be a man will become a real father of the house? Tingnan po natin si Jairus. First, okay, makikita po natin ang kagandahan tungkol kay Jairus because he was the man of his family. Alam po ninyo sa Amerika, pagka sinabing, you're the man. You're the man.
Okay? Pagka sinabing ganyan, okay? Ibig sabihin, wow, you're a good example, or you're the man to beat, or you're the leader. You're the best in that area. Pagka sinabing, you're the man. Okay? Ramil, you're the man. Okay? So, yun. Gao, you're the man. Pag halimbawa, pagdating sa paggupit ng aking buhok, Gao, you're the man. Okay? I mean, gusto ko makita po natin kung bakit pagka sinabing you're the man, it means that you are a leader. You're the best in that area. Are you here? Now, pagdating po sa loob ng tahanan, okay, dapat ang mga lalaki, you're the man. Andyan po ba kayo? Ibig ko sabihin, tayo dapat ang maaasahan, lalo na sa may mga mabibigat na problema. Are you the man? Naku, wala lang mga daman. Okay? Okay? Gusto ko isipin natin dito, mga anak ng Diyos, that you should be the man. Okay? So, gusto ko isipin natin dito bilang mga anak ng Diyos. At mga lalaki, mga tatay. Okay? He was, okay? Jairus was the man when it comes to the problem of his family. Dahil makikita po natin sa istorya, ang sabi po ng salita ng Diyos, verse 23, patuloy po na, verse 22, I'm sorry. Ang sabi po rito, when one of the synagogue rulers named Jairus came there, seeing Jesus, he fell at his feet. Ang malinaw pong makikita natin dito, that this man, Jairus, was so responsible. Why? Bakit yung nasabing responsible siya? Because he gone to Jesus himself. Okay, siya po ay hindi po siya nag-utos, bagamat siya ay a man of power, a man of authority. Pwede naman niya siguro sabihin, sige, magdala tayo, magdala ka. So, utusan niya yung kanyang servant, magdala ka ng dalawang malalaking wagon o dalawang malalaking pasalubong para kay Jesucristo. At sabihin mo sa kanya, siya ngayon ay nasa Capernaum sa aking lugar, iniimbitahan ko siya sa aking tahanan dahil may problema. Kung pwedeng nakikiusap ka mo ako na pumunta siya sa aking tahanan para pagalingin niya ang aking anak na may sakit. Pwede naman. Tama po ba? Pwede naman siya mag-utos na kahit na sino. Pwede naman niyang utusan ang kanyang sekretarya para sabihin, please contact Jesus Christ. Sabihin mo na siya invited sa aking bahay at pwedeng tulungan niya ako sa aking malaking problema. Pwede naman, tama po ba? And yet we see in this story that Jairus came to Jesus by himself. Hindi niya ibinigay ang responsibilidad, hindi niya ibinigay ang problema, hindi niya ang solusyon ay basta na lamang niya ipinamigay kung kani-kanino. Malinaw po na ang solusyon ng problema ay hinanap niya sa pamamagitan, hindi ng sino man, kundi sa pamamagitan ng kanyang sarili. Siya po mismo, he took the role of to find the solution. At malinaw po dito, walang iba na ang ating Panginoon Jesucristo ay naglalakad. Siya po ay nakipag-inggitan, at ang sabi ng salita ng Diyos, he came to Jesus himself. He gone to Jesus. He faced Jesus. At siya mismo, mga kapatid ko, ang talagang naghanap. He took the Father's role. You're the man. Okay?